Nagsisimula ang serye habang tinutulungan ng mga paramedic ang mga tao pagkatapos ng isang kakilakilabot na aksidente. Kasabay nito, ang pangunahing karakter, na si Eugene, ay nakikita ang kanyang sariling katawan na nakahiga sa harap niya habang ang mga paramedic ay nagbibigay sa kanya ng CPR. Dahil walang pumapansin sa kanya, inilagay nila ang katawan niya sa ambulansya, habang ang kaibigan ni Eugene, na si Jenny, ay dumating na umiiyak at nakaupo sa ambulansya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari hanggang sa may dumaan na lalaki sa gitna ng kanyang katawan. Saka lang niya nalaman na patay na siya. Lumipat ang eksena bago pa mangyari ang trahedya sa lungsod. 4 na oras na ang nakakaraan. Nakaupo si Eugene sa rooftop ng paaralan nang dumating si Jenny at inaanyayahan siyang pumasok sa klase. Pinipilit niya siya dahil papagalitan din siya ng mga guro dahil alam nilang magkababata sila. Matapos ihagis ang kanyang sigarilyo, bumangon si Eugene. Habang bumababa siya sa hagdanan para pumunta sa klase, nakita ni Eugene ang ilang estudyante na pinapahirapan si Kirino. Ang mga bully ay humihingi ng pera sa kanya at binubugbog nila siya kung hindi niya naibibigay ang gusto nila. Pagkatapos, bumalik sila para maghanap sa bulsa ni Kirino. Nakita sila ni Eugene at pinagbantaan ang mga bully para ibalik ang pera ni Kirino. Bigla siyang nakita ng isang guro at nagmukhang ninanakaw ni Eugene ang pera. Hindi na nag-abala si Eugene na linisin ang kanyang posisyon at lumabas na lang siya ng klase. Nakarating na rin sa mga lansangan ang isang yokai na langaw na pumasok sa lungsod kanina. Naglalakad si Eugene patungo sa kanyang tahanan kung saan nanonood ng TV ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na magsimulang magtrabaho para kumita ng pera kung hindi siya interesadong mag-aral. Pagkatapos ipagtimpla ng kape ang kanyang ina, lumabas si Eugene ng bahay na masama ang pakiramdam, habang si Alfred at ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay sa kanya sa labas para ipagpatuloy ang laban nila kahapon. Pinatumba silang lahat ni Eugene at nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng bola sa daan. Pagkatapos ay pumasok siya sa restaurant. Kasabay nito, ang langaw na galing sa sinkhole ay pumasok sa ilong ng isang tsuper ng truck na naghihintay sa mahabang pila ng traffic sa kalsada. Bigla niyang pinaandar ang truck at binangga ang maraming sasakyan. Sa kabilang banda, pumasok si Jenny at ang kanyang mga kaibigan sa restaurant. Pagkaalis ng kanyang mga kaibigan, pinagalitan siya ni Jenny dahil sa hindi niya paglinis sa kanyang posisyon sa harap ng guro, ngunit iniwan siya ni Eugene doon habang galit na sumisigaw si Jenny sa kanya habang papunta siya sa kalsada. Bigla niyang nakita ang truck na tumatakbo patungo sa kanila. Ang parehong bata na nakita niya kanina ay malapit ng mabangga ng truck, ngunit si Eugene ay tumalon at itinulak siya. Ngunit dahil din sa ginawa niya, isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay. Mayroong hadlang sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng demonyo na ginawa ng mundo ng mga espiritu. Minsan, ang mga yokai mula sa mundo ng demonyo ay nagagawang makatawid sa hadlang. Ang roundworm fly ay ang yokai monster na nagpabago ng ugali ng tsuper ng truck. Habang naglalakad si Eugene sa kalye, nakita niya si Charlene, isang mensahero mula sa daigdig ng mga espiritu. Sa kabilang banda, ang batang iniligtas ni Eugene ay walang anumang gasgas sa katawan. Dinala ni Charlene si Eugene sa mundo ng mga espiritu sakay ng bangka. Nakilala niya ang anak ni Haring Enma na si Jericho. Nakita nila siya na nagpapasya sa kapalaran ng mga namatay na kaluluwa sa pamamagitan ng pagtapon sa kanila sa impyerno o langit. Sinabi niya kay Eugene na kung tutulong siya sa paghahanap ng mga yokai at kung paano sila nakarating sa mundo ng mga tao, bibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Eugene na mabuhay. Tinanggihan ni Eugene ang pagkakataon ng muling mabuhay dahil sa palagay niya ay magiging masaya ang lahat sa kanyang kamatayan, ngunit hiniling sa kanya ni Charlene na pumunta at tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga mahal sa buhay bago siya magpasya kung ano ang gagawin. Nakita ni Eugene na malungkot sina Alfred at Kirino sa kanyang libing. Habang ang mga masasamang tao ay muling binugbog si Kirino sa pagpunta sa kanyang libing. Samantala sa bahay ni Eugene, umiiyak ang kanyang ina at si Jenny, magkayakap sa isa't isa habang namimiss nila siya. Sa paglabas ni Eugene, nakita niya na ang parehong mga lalaki ay binubugbog si Kirino hanggang sa mamatay at malapit na siyang sunugin. Biglang pumasok ang roundworm na yokai sa tainga ni Kirino at nagsimula siyang kumilos na parang demonyo. Binugbog niya ang mga taong iyon at sinunog ang lugar. Si Alfred at ang kanyang mga kaibigan ay dumating din doon upang makita kung ano ang nangyayari. Dinalaw ni Eugene si Jenny sa bahay at pinunasan ang kanyang mga luha. Nagpasya siya na tatanggapin niya ang alok na muling pagkabuhay.
ngunit sinabi sa kanya ni Jericho na ang kanyang bahay ay nasusunog. Kasabay nito, ang nanay ni Eugene ay umiiyak sa labas ng bahay dahil pakiramdam niya na ang kanyang anak ay buhay at humihinga pa rin. Narinig ito ni Jenny at tumakbo sa loob ng bahay. Nawalan siya ng malay mula sa usok habang sinusubukan niyang buhatin palabas ang katawan ni Eugene. Si Eugene na nakakuha ng kapangyarihan mula kay Jericho at muling nabuhay. Inilabas niya si Jenny sa bahay at nagulat ang kanyang ina nang makita siyang buhay. Hindi tumigil si Eugene at tumakbo para alisin ang putakti sa katawan ni Kirino. Binugbog ni Kirino si Alfred at ang kanyang mga kaibigan kaya nawalan sila ng malay. Sunod na lumaban si Eugene kay Kirino, ngunit hindi pinapayagan ng kanyang negatibong enerhiya na lumabas ang yokai. Pinaalalahanan siya ni Eugene na siya ay matapang na tao at naninindigan laban sa mga bully. Pagkatapos ay binigyan siya ni Jericho ng espiritual na enerhiya na nanggagaling sa kamao niya. Sa sandaling tamaan ni Eugene ang mukha ni Kirino ng buong lakas, lumabas ang yokai at agad niya itong pinisa sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, umuwi si Eugene sa kanyang bahay. Niyakap siya ni Jenny at ng kanyang ina na may labis na kagalakan sa kanyang pagbabalik. Susunod, pinaplano ni Jericho na dalhin si Eugene laban sa mas malalakas na demonyo. Ang mga demonyong iyon ay may ginagamit na itim na bagay na iba't ibang hugis. Isang lalaki ang nakaupo sa bench nang biglang mapansin ng isang batang babae ang isang pumipintig na itim na bola sa kanyang kamay. Tinanong niya kung ano iyon, at biglang, isang hipo-hipo ang dumating at pinatulog ang lahat ng naroroon. Ang kaluluwa mula sa katawan ng batang babae ay lumabas at pumasok sa pumipintig na bola. Natutunan ni Eugene na gamitin ang ray gun gamit ang spirit energy, ngunit nabigo siyang makapag-concentrate. Iyan lang din ang paraan para mapatay niya ang tatlong yokai. Biglang nakita ni Jericho sa kanyang screen na maraming bata ang nawala ng malay. Naglalaro sila sa isang complex sa harap ng isang building bago sila mawala ng malay. Pumunta si Eugene sa ospital at nakita ang mga batang iyon na walang mga malay. Ang tanging paraan para makabalik ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan ay mabawi ang artifact na ginamit sa kanila. Dumating din si Alfred sa parehong ospital upang humingi ng tawad sa kanyang mga nasugatang kaibigan. Habang papalabas siya, nakita niya si Eugene at nagtanong kung paano niya nagawang manalo laban sa malakas na lalaki kagabi. Ngunit nagsabi ng totoo si Eugene. Pinasok ng yokai ang katawan ng lalaki at ginamit niya ang kanyang spirit energy para puksain ang yokai na nasa katawan niya. Sinaway siya ni Charlene at itinulak palayo. Pinayuhan niya si Eugene na itago ang katotohanan. Tinanong ni Alfred ang mga kaibigan niya kung kilala ba nila ang kasama ni Eugene na babae, ngunit sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya na walang kasamang babae si Eugene. Napagtanto ni Alfred na nagsasabi ng totoo si Eugene tungkol sa mga yokai at ang babaeng kasama niya ay hindi isang normal na tao. Ipinaalam sa kanya ni Charlene na sinisipsip ni Jerry ang mga kaluluwa ng mga bata at kinukuha ang mga ito sa loob ng mapang-akit na mahiwagang itim na bilog na artifact. Sinabi ni Eugene kay Charlene na hindi niya kayang labanan si Jerry ang isa sa mga yokai na nagnakaw sa tatlong artifact. Bago siya kumain, pumasok siya sa restaurant ni Jenny kung saan nagkita sila ng batang iniligtas niya. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi sa kanya na maraming bata ang nag-collapse ngayon sa harap ng kanilang complex. Tinanong niya ang address at pumunta siya doon. Nagkataon naman na nakita ni Eugene si Jerry at nagsimulang sundan siya. Nakarating sila sa isang lugar kung saan maraming sasakyan. Nagpalit ng anyo si Jerry sa isang halimaw at sinimulang salakayin si Eugene. Si Eugene ay patuloy na lumalaban at inililigtas ang sarili mula sa maraming pag-atake. Ang isa pang yokai na si Dennis ay nanonood sa kanila habang naglalaban sila at hindi humahadlang sa kanila. Sa kasamaang palad, nahawakan ni Jerry ang leeg ni Eugene nang biglang dumating ang batang Mesaru at hiniling kay Jerry na itigil ito. Kinuha ni Jerry ang mahiwagang artifact at ginamit niya ito para sipsipin ang kaluluwa ni Mesaru at nawalan siya ng malay. Pinigilan ni Eugene si Jerry habang sinusubukan niyang kainin ang kaluluwa ni Mesaru at ginamit ni Eugene ang ray gun para patayin si Jerry, na tinapos siya. Kasama ang kaluluwa ni Mesaru, at lahat ng kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanilang mga katawan. Ang mayaman at sikim na negosyanteng si Don Paquito ay may bihag na isang babae sa kulungan. Hinawakan niya ang braso ng dalaga at nagsimula itong umiyak, na siyang lumuluha ng mga perlas sa tuwing siya ay umiiyak. Madalas na ginagawa ni Don Paquito ito sa kanya at ginagamit ang mga perlas para ibenta. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanyang mga tauhan ang perlas upang ibenta ito ng mas mahal.
Ngunit sa kanyang paglalakad, ang lalaking nagbabantay sa hawla na iyon ay nilagyan ng benda ang sugat niya at ipinangako sa dalaga na sa lalong madaling panahon ay palalayain niya ito. Sa susunod na eksena, si Alfred ay nagsimulang sumunod kay Eugene. Ibinahagi ni Charlene na hawak ni Dennis ang salamin ng kadiliman at pagsapit ng kabilugan ng buwan, maaari siyang humiling ng anuman sa salamin ng kadiliman, kaya dapat niya siyang pigilan bago ang kabilugan ng buwan. Namangha si Alfred nang makitang nawala si Charlene sa harap ng kanyang mga mata. Nagtungo si Eugene sa palengke at biglang nakita niya si Dennis. At nagsimulang sundan siya ni Eugene. Kumuha si Dennis ng bulaklak at pumunta sa ospital para ibigay ito sa nanay niya na may sakit. Habang iniisip ni Jericho na baka sinusubukan ni Dennis na makakuha ng awa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita ng ibang bahagi ng kanyang pagkatao. Lumabas si Dennis sa ospital at sinabi niya kay Eugene ang kanyang kwento. 17 taon na ang nakalipas, hinabol at napuruhan siya ng malalakas na kalaban at para matakasan niya sila. Sumanib siya sa sanggol ng kanyang ina para mabuhay. At sa loob ng 17 taon, nagkaroon siya ng matinding pagmamahal sa kanyang ina. Kahit bilang isang yokai, gusto niyang gamitin ang kanyang hiling para iligtas ang buhay ng kanyang namamatay na ina. Nagsimulang umiyak si Charlene nang makita ang kanilang pagmamahalan. Tinalakay ni Eugene ito kay Jenny kung paano magdesisyon kung ang isang tao ay mabuti o masama. Sinabi niya sa kanya na gamitin niya ang kanyang puso at isipan. Kaya, nagpasya siyang humatol batay sa kanyang pangunawa. Kasabay nito, sinabi sa kanya ni Charlene na mamamatay si Dennis kung gagamitin niya ang kanyang hiling. Nakita siya ni Alfred sa kalye at sinabi sa kanya na pipigilan niya si Eugene na protektahan ang isang yokai na tulad ni Dennis sa kahit anong paraan. Ngunit, hindi niya pinansin si Alfred at nagsimulang tumakbo si Eugene patungo sa ospital bago ipahayag ni Dennis ang kanyang hiling para sa paparating na kabilugan ng buwan ngayong gabi. Nagawa na ni Dennis ang kanyang hiling kaya pumasok si Eugene sa portal. Ibinigay din ni Eugene sa salamin ng kadiliman ang kalahati sa kanyang buhay sa ina ni Dennis dahil alam niyang kahit ibigay ni Dennis ang kanyang buhay, hindi magiging masaya ang kanyang ina nang wala siya. Ang hiling ay natupad at ang ina ni Dennis ay muling gumaling. Humingi ng tawad si Alfred kay Eugene sa pagpigil sa kanya sa pagtulong kay Dennis. Tinanggap naman ni Eugene ang paghingi ng tawad niya nang bukas ang loob. Sa kabilang banda, ang ikatlong yokai na si Vincent ay ninakaw ang perlas mula sa kotse gamit ang Shadow Sword. Pagkatapos makakuha ng utos mula kay Jericho, pumunta si Eugene sa mansyon ni Don Paquito para hanapin ang Shadow Sword na ninakaw ni Vincent. Sinabihan siya ni Jericho na mag-ingat. Biglang nagpaputok ng bala ang mga tauhan ni Don Paquito. Dumating si Vincent sa mansyon upang hanapin ang kanyang kapatid na babae, na si Micaela, na nagbibigay ng perlas na mahalaga para kay Don Paquito. Maraming napatumba si Vincent na mga gwardya. Sinubukan ni Eugene na atikihin siya mula sa likuran para makuha ang Shadow Sword at ibalik ito sa mundo ng mga espiritu. Ngunit nang walang labis na pagsisikap, natalo siya ni Vincent at ang espiritu ng enerhiya ni Eugene ay hindi gumana. Sa kabilang banda, narating ni Don Paquito ang ligtas na lugar ni Mr. Valdez kasama si Micaela. Ipinakita sa kanya ni Mr. Valdez ang kanyang mga alagang halimaw na yokai. Matapos makita ang kanilang laban, hinirang niya ang pinakamakapangyarihang yokai bilang bantay ni Don Paquito. Pinayagan niya si Mr. Valdez na itago ang hawla ni Micaela sa isang ligtas na lugar. Ngunit habang itinatago nila ito sa kulungan at tinignan ang loob nito, nakita nilang nakatakas si Micaela. Sinubukan ng bantay ni Micaela na ilabas siya sa hawla gamit ang isang helicopter, ngunit pinigilan sila ng isang yokai at pinatay ang bantay. Habang umiiyak si Micaela, nakakuha si Don Paquito ng mas maraming perlas na inaasam niya. Pagkatapos, ipinadala ni Charlene si Eugene sa isang kampo ng pagsasanay sa kabila ng mga bundok. Narinig ni Alfred ang kanilang pag-uusap at iginiit na sasali rin siya sa pagsasanay. Nakilala nila si Master Jeremiah na magsasanay kay Eugene tungkol sa paggamit ng spirit energy. Siya ay nagalit ng gusto dahil iniisip ni Eugene na mayroon siyang lahat ng kakayahan upang labanan si Vincent. Nagsimula siya ng one-on-one na laban kay Master Jeremiah, ngunit tinalo niya siya nang hindi ginagamit ang kanyang kamay. Sa huli, nadulas sa isang walnut at natalo siya. Sa kabilang banda, habang nagsasanay si Alfred, sinabihan siya ni Master Jeremiah sa pagiging determinado ni Alfred na masira ang bato na ibinigay sa kanya ni Master Jeremiah na misyon na mas mahihigitan siya ni Alfred kung hindi siya kikilos at dinala siya sa loob upang magsanay muli.
Sa araw na iyon, hiniling ni Dennis kay Vincent na ibalik kay Eugene ang ninakaw niya na Shadow Sword. Sa tingin niya ay matutulungan sila ni Eugene na mahanap ang kanyang kapatid bilang kapalit, ngunit hindi sumang-ayon si Vincent. Sa kabilang banda, pinondohan ng negosyanteng si Mr. Valdez ang isang reaktor na magbubukas ng sapat na butas sa pagitan ng mundo ng mga tao at demonyo, at sa huli ay magsasanib ang magkabilang mundo. Sinabi ni Master Jeremiah kay Eugene na tapos na siya sa pagsasanay sa kanya dahil hindi siya natututo. Pagkatapos nito, nakita ni Eugene na si Alfred ay hindi humihinto sa pagsasanay kahit na ang kanyang mga kamay ay dumudugo na. Biglang lumabas ang espiritu ng enerhiya mula sa kanyang kahoy na espada, at sa wakas ay nahiwa niya ang bato gamit lang ang kahoy na espada. Nakatulong ito para kay Eugene na muling mag-concentrate sa kanyang pagsasanay. Sa ika-20 araw, nagawa niyang buhatin ang sarili niya sa isang matulis na bagay gamit ang isang daliri at gamit ang espiritual na enerhiya sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos noon, dinala siya ni Master Jeremiah sa labas at hiniling kay Eugene na subukan niyang gamitin ang ray gun. Matagumpay niyang nagawa ito, kaya bilang gantimpala, ibinigay sa kanya ni Master Jeremiah ang Spirit Wave na tinanggap ng katawan ni Eugene. Inanunsyo niya na dito na nagtatapos ang pagsasanay niya. Umalis sina Eugene at Alfred sa kanyang bahay at nangako na babalik sila para sa isa pang sesyon ng pagsasanay. Noong gabing iyon, isang lalaki ang pumunta sa bahay ni Master Jeremiah at nagalit ito dahil ibinigay niya ang Spirit Wave sa isang ordinaryong bata. Pagkatapos ay hinamon niya itong lumaban sa kanya. Nang pumunta si Eugene sa restaurant ni Jenny para kumain ng noodles, at pagkatapos, lumabas si Eugene at nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa pinto ng restaurant. Pagkatapos ay nakita niyang kinidnap ni Vincent si Jenny. Sinundan niya sila, ngunit nawala siya sa kanyang paningin, ngunit nahanap niya si Vincent na naghihintay malapit sa mansyon ni Don Paquito. Nagsimula silang mag-away habang inaakusahan siya ni Eugene ng pagkidnap sa kanyang kaibigan. Kasabay nito, nakita ni Jenny ang isang lalaki na lumapit sa kanya na kamukha ni Vincent, ngunit pagkatapos ay ang kanyang mukha ay biglang pumangit. Pinigilan ni Dennis sina Eugene at Vincent sa pag-aaway at sinabi sa kanila na may ibang kumidnap kay Jenny. Kinuha din ng lalaking iyon ang kapatid ni Vincent. Inilagay nila si Jenny sa kulungan sa tabi ni Micaela. Sina Eugene, Dennis, Alfred, at Vincent ay nakarating sa lihim na isla, kung saan ang parehong mga babae ay pinananatili ng mga masasamang tao pagkatapos na makuha sila. Sa kabilang banda, ang lalaking pumasok sa bahay ni Master Jeremiah ay tinapos si Master Jeremiah. Pinapanood ni Mr. Valdez si Eugene at ang kanyang mga kasama na sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga tauhan. Sa bangka, iniisip ni Eugene na hindi tao ang sinumang kumidnap kay Jenny. Sinabi ng tauhan ni Mr. Valdez na ligtas ang kanyang kaibigan sa isla. Samantala, naglalaro ng pustahan sina Mr. Valdez at Don Paquito na nananalo sa bawat pagkakataon gamit ang isang barya. Pagkatapos ay naglagay siya ng 5 bala sa baril at ipinutok sa kanyang ulo. Ngunit napakaswerte talaga niya dahil hindi siya namatay. Sinabi niya na sa wakas ay tatapusin na niya ang kanyang pagkabagot pagkatapos ng kamakailang tagumpay. Nang makarating sila sa isla, humiwalay si Vincent sa iba para hanapin ang kanyang kapatid. Biglang may humarang kay Dennis. Gustong malaman ng mahabang buhok na yokai kung bakit naging mahilig makipagkaibigan si Dennis. Sinabi ni Dennis kay Eugene na umalis at hanapin ang kanyang kaibigan dahil lalabanan niya ang isang ito ng mag-isa. Habang nakarating si Vincent sa loob ng gusali, biglang may pumasok na yokai na nakasuot ng armor. Nagsimula ang labanan sa pagitan nila. Kasabay nito, ang mga negosyante sa loob ng bahay ni Mr. Valdez ay nanonood ng parehong laban sa screen at tumitaya sa kanilang mga paboritong manlalaro. Habang narating ni Eugene at Alfred ang panloob na bahagi ng bahay, naghiwalay sila para hanapin sina Jenny at Micaela. Sinabi ni Micaela kay Jenny na ang lalaking kumidnap sa kanya ay isang tunay na yokai. May nakita siyang sugat sa kamay ni Jenny at sa isang iglap ay pinahilom niya ang sugat niya. Sinabi ni Micaela ang totoo tungkol sa kanyang sarili, na isa rin siyang yokai. Sa kabilang banda, pilit na pinipigilan ni Dennis ang bawat pag-atake ng kalaban. Ngunit ang kalaban ay inaatake siya ng labis at sa huli, ay ginamit niya ang kanyang tunay na anyo ng yokai. Gamit ang kanyang kapangyarihan, si Dennis ay nagtanim ng mga nakamamatay na mga halaman sa paligid ng kanyang kaaway at sa tuwing siya ay kumikilos ay kusang umaatake ang kanyang mga halaman. Habang nakikipaglaban si Vincent sa isa pang kalaban na yokai, tinanggal niya ang kanyang baluti para lumaban ng buong lakas.
Kasabay nito, nagpanggap si Jenny na may sakit. At habang binubuksan ng gwardya ang kanyang kulungan, pinatumba niya ito at pinalaya ang sarili. Pagkatapos, pinilit niya si Micaela na sumama sa kanya para tumakas kasama niya. Na may kaunting pag-aatubili, pumayag din siya. Nagawa ng yokai na palayain ang sarili mula sa mga nakamamatay na halaman at binugbog si Dennis hanggang sa siya ay mawalan ng lakas. Nakita ni Mr. Valdez sa CCTV na nakatakas ang dalawang babae mula sa kulungan. Nakasalubong nila si Alfred na natulala sa kagandahan ni Micaela. Habang si Vincent ay pinipilit na bumangon, sinabihan siya ng yokai na huwag nang bumangon kung gusto pa niyang mabuhay. Ngunit muli siyang bumangon at tinanggal ang mga harang sa kanyang kamay para gamitin ang lihim na apoy ng dragon. Gamit ang apoy ng itim na dragon, sinunog niya ng husto ang yokai at tinapos siya ng tuluyan. Pagkatapos ay iniwan siya ni Vincent doon upang magpatuloy. Sa kabilang banda, nasugatan ni Dennis ang kamay ng kalaban niya na yokai gamit ang isang halaman. At tumubo iyon sa loob niya ng palihim. Habang binibigkas ni Dennis ang salitang mamatay, umusbong ang ugat sa buong katawan niya na ikinamatay ng yokai na kalaban niya. Habang binubuksan ni Alfred ang pinto para tumakas, hindi niya sinasadyang napalaya ang isang yokai na halimaw. Hinila ni Jenny ang emergency switch para makatakas sa lugar at isinara ang pinto. Pagkatapos ay nakasalubong nila ang yokai na nagbabago ng mukha na kilala bilang ang nakatatandang Taguro na kumidnap kay Jenny. Samantala, nakarating si Eugene sa hall room kung saan narinig niya ang boses ni Mr. Valdez. Mababawi lang niya ang kanyang kaibigan kapag natalo niya si Taguro. At siya rin ang taong pumatay kay Master Jeremiah. Kasabay nito, sinabi ng tauhan ni Mr. Valdez na bukas na ang wormhole na mag-uugnay sa mundo ng mga tao at demonyo. Ang mga negosyante ay nanonood ng laban ni Eugene at Taguro, at tumaya sila ng maraming pera para dito. Dahil sa kanilang pambihirang lakas, nasira din nila ang mga gamit sa kwarto ng mga negosyante. Matapos makatanggap si Alfred ng matitinding atake sa nakatatandang Taguro, inilabas ni Alfred ang kanyang espiritual na espada at hiniwa ang yokai. Ngunit muli itong bumangon at pinatumba si Alfred. Gumawa si Jericho ng hadlang sa pagitan ng mundo ng mga tao at demonyo upang hindi makapasok ang mga masasamang yokai mula sa mundo ng mga demonyo. Ngunit hindi ito magtatagal, kaya pumunta si Jericho sa lugar ni Mr. Valdez upang pigilan siya sa pagbubukas ng butas sa pagitan ng mga tao at demonyo. Pero hindi pumayag si Mr. Valdez. Gumawa ng pustahan si Mr. Valdez at bilang kasunduan, mamamatay si Mr. Valdez kapag natalo ni Eugene ang pinakamalakas niya na tauhan na si Taguro. Ngunit kapag natalo ni Taguro si Eugene at ang kanyang mga kasama, papanatilihin nilang bukas ang butas ng wormhole. Ngunit napansin din ni Mr. Valdez na nakatakas sina Micaela at Jenny. Sinubukan ni Don Paquito na tumakbo palabas, ngunit nakasalubong niya ang isang halimaw na yokai. Pinatalsik ni Eugene si Taguro sa dingding gamit ang ray gun, ngunit siya ay muling bumangon na walang anumang pinsala. Binuksan ni Mr. Valdez ang isang pinto at pumasok si Jenny sa lugar kung saan naglalaban sina Eugene at iba pa. Tuwang-tuwa ang nakatatandang Taguro nang makitang natatalo si Eugene at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na dating magkaibigan sina Taguro at Jeremiah. Sabay silang nag-aral ng martial arts, ngunit ibinente ni Taguro ang kanyang kaluluwa sa mga demonyo upang mapanatili ang kanyang kabataan at kapangyarihan. Matapos ibigay ni Jeremiah ang kanyang mahalagang spirit wave, pinatay siya ni Taguro. Hindi nagustuhan ni Taguro na marinig na ibinente niya ang kanyang kaluluwa, kaya pinatay niya ang nakakatandang kapatid niya. Naalala ni Eugene ang mga sinabi sa kanya ni Master Jeremiah at sinimulang salakayin si Taguro. Gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pinabagsak niya si Taguro at gumawa ng butas sa lupa gamit ang kanyang kapangyarihan. Mula sa butas na iyon, muling lumabas si Taguro gamit ang kanyang buong lakas at kapangyarihan at nagsimulang maghagis ng mga bala patungo kay Eugene. Sinabi ni Mr. Valdez kay Jericho na tumaya siya kay Eugene dahil alam niyang siya ang mananalo. Habang si Taguro ay nag-transform sa matipunong malaking tao, sinubukan niyang galitin si Eugene sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay pinatulog niya si Alfred sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan nito. Dahil sa galit, biglang sinuntok ni Eugene si Taguro at pinatalsik siya. Nag-aalok si Taguro na iwanan ang kanyang mga kaibigan at samahan siya para maghari sa mundo ng mga demonyo, ngunit tumanggi si Eugene na talikuran ang kanyang mga kaibigan at buong lakas na ibinato ni Eugene ang kanyang ray gun kay Taguro na sinusunog siya nito.
Namatay si Taguro pagkatapos niyang sabihin sa kanya na ngayon lang siya nagkaroon ng totoong laban sa unang pagkakataon. Sinabi ni Micaela kay Alfred na gusto niya siya, ngunit nawala ng malay si Alfred. Pagkatapos, ibinigay ni Vincent ang Shadow Sword na galing sa mundo ng mga espiritu. Dahil natalo sa pustahan si Mr. Valdez, tinapos niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Si Vincent at Micaela ay nag-uusap habang papalabas, ibinalik sa kanya ni Vincent ang kwintas na perlas niya. Ibinahagi din niya na hindi siya ang kapatid na hinahanap niya. Sa huling eksena, si Taguro ay nagpatuloy sa kanyang landas patungo sa kawalang hanggan at nakita si Jeremiah doon. Gusto niya itong makasama, ngunit lumayo itong mag-isa. Naging matalik na magkaibigan sina Alfred at Micaela, at nagpapasalamat si Jenny kay Eugene sa pagligtas sa kanila. At dito na nagtatapos ang serye. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.